Mainit ang araw noon sa lungsod ng San Rafael. Abala ang lahat. Mga kotseng nagkuunan sa kalsada, taong nagmamadali, at mga negosyong bukas na bukas ang pinto sa pag-asang may pumasok na kliyente. Sa kanto ng Avenida Central, naroon ang isang kilalang car dealership. Makintab ang mga sasakyang nakahilera sa loob. May mga salesman na naka-Amerikana, abala sa pag-aalok sa mga dumaraan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang matandang lalaking gusgusi nang biglang pumasok. Dala ang sirang backpack, suot ang kupas na kamiseta, at pantalon na butas sa tuhod. Nakatsinelas lamang si Mang Alfred, at sa unang tingin ay parang isa lamang pulubi na napadpad sa maling lugar. Napahinto ang ilang staff. Nagkatinginan sila. May tumikhim, may napangiti naman ang pilit. Pare, may naligaw ata oh. Bulong ng isa. Grabe, baka manghingi lang ng limos yan ha. Baka madungisan pa ang showroom. Sabay tawa ng isa pa. Lumapit si Mang Alfred sa pinakamalapit na kotse. Isang mamahaling SUV. Teka lang po lolo. Sabat ka agad ng isang binatilyong sales staff. Bawal pong humawak dyan. Baka magaskasan. Ngumiti lamang si Mang Alfred. Ganun ba iho? Gusto ko lang sanang malaman kung ano-ano ang mga features nito. Napangisi ang sales staff. Medyo mahal po yan lolo. Baka may hinahanap po kayong mas abot kaya? Alangan na sagot ng binata. Napalingon naman ang iba't ibang mga empleyado. Ang iba, nakakunot ang noo. Ang iba naman, ay tahasang tumawa. Baka gusto lang naman niyang magpalamig, sabi pa ng isa. Ngunit ang hindi nila alam, ay si Mang Alfred ay hindi basta-bastang matanda lamang. Sa likod ng gusgusing itsura nito, ay isang buhay na hindi nila iisipin. Isang kwentong magpapabago sa pananaw ng marami. Sa loob ng dealership, hindi pa rin matahimik ang bulungan ng mga staff. Para bang aliw na aliw sila sa presensya ni Mang Alfred, na para sa kanila ay isa lamang gusgusing matanda na walang karapatang pumasok sa ganoong klaseng lugar. Maya-maya ay isang babae ang lumapit. Ito ay si Angela, ang kanilang sales manager. Nakasuot siya ng maayos na business attire. May confident na tindig at laging seryoso ang mukha. Ano bang nangyayari dito? Tanong niya, tinig na puno ng otoridad. Agad namang lumapit ang isa pang staff. Ito ay si Jomar. Ma'am, may matandang pumasok po kasi. Nagtatanong ng patungkol sa SUV. Pero mukhang hindi naman talaga bibili eh. Baka gusto lang magpalamig. Saglit na tumingin si Angela kay Mang Alfred. Napansin niyang hindi ito bastos. Hindi rin namimilit. Tahimik lamang at nakatingin sa sasakyan na tila may malalim na dahilan. Sir? Pati ni Angela na may halong pag-alinlangan. Anong may tutulong namin sa'yo? Tahimik lamang si Mang Alfred bago siya ngumiti. Tinitignan ko lang itong sasakyan. Matagal ko nang gusto ang ganitong modelo. Nagkatinginan ng ibang mga staff. Si Jomar hindi na nakatiis. Sir, pasensya na po pero ang presyo po ng SUV na yan ay halos 4 na milyon na. Wala po kaming financing para sa mga walang ID o bank record. Ngumiti lang ulit si Mang Alfred at may ibinulsa mula sa kanyang backpack. Isang lumang envelope. Binuksan niya ito at inilabas ang isang peraso ng papel. Ito ay isang manager's check. Nagkagulatan ang lahat dahil doon. Si Angela ay napakunot ang noo. Kinuha ang papel at pagkatapos ay tinignan. Dahil doon, ay bigla na lamang siyang napatayo ng tuwid. Totoo ba ito? Pulong niya sa sarili. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Isang manager's check under the name of Alfred G. Ignacio sa halagang 4.2 milyon. Nagkatinginan ang lahat. Naputol ang kanilang mga ngiti. Si Jomar, hindi makapagsalita. Kung maaari sana, sabi ni Mang Alfred. Gusto kong i-test drive ito at kung okay lang bibilhin ko ngayon din. Pero kung ayaw niya, ililipat na lang ako ng kabilang dealership. Napatahimik ang lahat. Ang guskusing matandang kanilang pinagtatawanan ay hindi lang pala may pera. Siya ay isang taong may dignidad, mayaman, at higit sa lahat, may leksyon na dala. Matapos makita ang manager's check, agad na inasikaso si Mang Alfred. Ang mga dati nagbubulong-bulungan at tumatawang mga staff, ngayon ay parang mga batang napagalitan. Biglang tahimik at maingat ang kilos. Pasensya na po kayo, sir, ani ni Angela, habang inaalalayan si Mang Alfred papasok sa opisina. Hindi po namin inaasahan. Hindi po kayo kagaya ng mga ordinaryong kliyente namin. Ngumiti lamang si Mang Alfred. Hindi naman kailangan ng maraming palamuti para magpakatotoo, iha. Ang tao, hindi nasusukat sa suot o itsura. Masusukat yan sa ugali kapag walang-wala ang tingin mo sa kapwa mo. Tumango si Angela, tila tinamaan ng mga salitang iyon. Habang inaasikaso ang mga papeles, napansin ni Angela ang pangalan sa check. Kayo po pala si Sir Alfred Ignacio? Kayo po ba ang may-ari ng Ignacio Agricultural Corp? Tumango si Mang Alfred. Oo, iha. Ako yung sinasabi nilang founder. Founder ng kumpanyang yon. Pero ayokong tinatawag na boss. Isa lang akong magsasakang sinuwerte. Muling nabigla si Angela. Ang Ignacio Agricultural Corp ay isa sa pinakamalaking exporter ng organikong gulay at pati na rin prutas sa bansa. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nasa harapan niya, na akala'y pulubi lang, ay isa palang kilalang negosyante. Pero, bakit po ganito ang ayos nyo? Kung hindi po ako nagiging bastos? Tanong ni Angela, puno ng paggalang. Simple lang, sagot ni Mang Alfred. Ayokong ituring ako base sa aking pera. Gusto kong makita kung paanong tratuhin ng mga tao ang gaya kong mukhang wala. Dahil dyan mo makikita ang tunay na ugali nila. Napatahimik na lamang si Angela. Napatingin sa mga staff na halos hindi makatingin sa mata ni Mang Alfred. Alam mo, iha, dagdag pa ni Mang Alfred. Marami sa inyo ang matatalino, magaling magsalita, piyasa sa sales talk. Pero kung walang malasakit sa kapwa, sayang rin ang talino. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Mang Alfred mula sa opisina. Hawak na ang resibo at susi ng bagong SUV. Tahimik lamang ang buong showroom. Lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya. Ngayon, hindi na may halong pangungutya, kung hindi respeto at hiya. Si Jomar, ang staff na unang nangutya sa kanya, ay hindi mapakali. Humugot siya ng lakas ng loob at lumapit kay Mang Alfred. Sir, ako po humingi ng paumanhin kanina. Mali po ang pagtrato ko sa inyo. Sana po ay mapatawad niyo ako. Tinignan siya ni Mang Alfred at sa kanyang mga matang puno ng karanasan, wala itong galit. Tanging pag-unawa ang naroon. Anak, hindi ko kailangan ng sorry para mapatawad ka. Ang mahalaga natuto ka. Huwag mo nang ulitin yun ha. Hindi lang sa mga mukhang katulad ko, kung hindi sa kahit sinong taong hindi mo palubos na kilala. Napayuko si Jomar. Ang mga salitang iyon ay parang dumiretso sa puso niya. Si Angela naman ay tahimik lamang na nakamasid sa eksena. Sa unang pagkakataon, hindi siya manager na may mataas na posisyon. Isa siyang taong humahanga sa isang simpleng matanda na may dalang napakalalim na aral. Sir, sabi ni Angela, kung papayag po kayo, gusto po naming imbitahan kayo na magsalita minsan sa team namin.
Marami po kayong maaaring maituro sa amin. Hindi lang patungkol sa negosyo, kung hindi sa pagkatao. Ngumiti si Mang Alfred. Kung may oras, bakit hindi, iha? Pero mas maganda sigurong magsimula kayo, hindi sa pakikinig sa akin, kung hindi sa pagmamasid sa mga taong binabaliwala ng marami. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, maraan siyang lumakad papunta sa bagong sasakyan. Binuksan ang pinto, umupo, at pinatakbo ang makina. Ang dating gusgusing matanda, ngayon ay isang milyonaryong may dignidad. Bumalik sa daan, hindi para ipagyabang ang kayamanan, kung hindi para ipagpatuloy ang pagiging simple at pagiging mapagpakumbaba. Habang papalayo ang SUV, naiwan ang mga empleyado sa loob ng dealership. Tahimik, nag-iisip, at unti-unting nagbabago ang pananaw sa buhay. Bumabaybay si Mang Alfred sa kalsada gamit ang bagong SUV, pero ang isip niya ay nasa nakaraan. Habang iniikot ng kanyang mga kamay ang manibela, ang puso niya ay binabalikan ng kanyang pinagmulan. Hanggang sa nagbalik tanaw siya sa nakaraan. Sa isang baryong malayo sa lungsod, ay sinilang si Alfred Ignacio sa pamilya ng mga magsasaka. Mahirap lamang ang buhay. Isang kahig, isang tuka. Bawat araw ay isang laban para may makain. Nakatira sila sa isang maliit na kubo, walang kuryente, at ang ilaw tuwing gabi ay tanging lampara lamang. Bata pa lamang si Mang Alfred ay natuto na siyang mag-araro ng lupa, magtanim ng gulay, at mag-igib ng tubig sa poso. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral, pero may taglay siyang talino sa pag-oobserba at diskarte sa buhay. Huwag mong ikahiya ang putik sa kamay, anak. Minsang sabi ng kanyang ama sa kanya. Iyan ang katibayan ng marangal na buhay. Habang ang ibang kabataan ay lumilipad ang pangarap papuntang syudad, si Alfred ay may simpleng layunin. Mapaunlad ang lupang minana nila. Pero hindi naging madali ang bagay na yon. May panahon na tinamaan ng peste ang kanilang mga pananim. Wala silang kinita. Muntik na silang mapasakamay ng mga nagpapautang. May panahong inulan ng sunod-sunod ang kanilang buong taniman. Nalunod ang mga gulay. Dahil doon ay nagutom ang buong pamilya nila. Pero hindi sumuko si Alfred. Gumawa siya ng paraan. Nagbasa ng mga lumang aklat patungkol sa organikong pagsasaka na nakuha niya sa munting silid-aklatan sa bayan. Pinag-aralan niya ang composting, natural pest control, at crop rotation. Tinignan ito ng iba bilang kabaliwan, pero pinaniwalaan niya ang bagay na ito. Nang magsimulang gumanda ang ani, sinubukan niyang magtinda sa palengke, tapos sa mga supermarket, hanggang sa lumaki ng lumaki ang kanyang operasyon. Unti-unti, mula sa 1 hektarya, naging 2 hektarya ito. Naging 5, hanggang sa magkaroon siya ng halos 50 hektaryang organikong sakahan. Doon ipinanganak ang isang Ignacio Agricultural Corp. Ngunit kahit yumaman na, hindi nagbago si Alfred. Hindi siya lumipat sa syudad. Nanatili siya sa baryo. Nanirahan pa rin sa simpleng bahay. Kumakain pa rin ng sinaing at tuyo. Ang tanging pagkakaiba nga lang, marami na siyang natutulungang magsasaka. Ginamit niya ang yaman niya para iangat ang iba. Hindi pa man tuluyang umaangat ang negosyo ni Alfred, isang malaking pagsubok ang dumating. Isang pagsubok na sinubok ang kanyang tibay, hindi lamang bilang isang magsasaka, kung hindi bilang isang tao. Isang malakas na bagyo ang dumaan sa kanilang bayan. Si Bagyong Yoleng. Hindi ito basta-bastang ulan. Ito'y pananalasa, baha, putik, hangin na parang halimaw. Sa loob lamang ng isang gabi, nawasak ang halos 10 hektarya ng taniman ni Alfred. Ang mga greenhouses, pinagpag ng hangin na para bang laruan. Ang mga pananim, nalunod, natabunan ng putik.
Ang mga tauhan niyang umaasa sa kita ay walang nagawa kung hindi ang umiyak na lamang habang pinapanood ang unti-unting pagkawasak ng kanilang kabuhayan. Si Alfred, bagaman sugatan sa puso, ay hindi agad bumigay. Nang magliwanag ang langit kinabukasan, sinuyod niya ang bawat hektarya. Umuulan pa rin ng luha ang mga mata niya, pero hindi siya umiiyak para sa sarili. Umiiyak siya para sa mga pamilyang umaasa sa kanya. Panginoon, bulong niya habang nakaluhod sa gitna ng putik. Kung ito'y pagsubok, tatanggapin ko po. Pero bigyan mo po ako ng lakas. Hindi para bumangon mag-isa, kung hindi para bumangon kasama ang mga taong umaasa sa akin. Yun ang gabi na halos sumuko siya. Halos. Pero hindi niya kaya. Sapagkat sa kabila ng pagkasira ng ari-arian, buo pa rin ang kanyang pananampalataya. Ilang buwan ang lumipas. Hindi niya alam. Pero may isang foreign NGO ang nakarinig ng kanyang kwento sa radyo. Isang batang volunteer ang bumisita sa kanyang sakahan. Tinanong siya kung ano ang plano niya. Tinanong siya nito kung ano ang plano niya ngayon. Babangon muli? Sagot ni Alfred. Hindi ko ugali ang tumigil. Yun pala ang simula ng isa pang biyaya. Pinili siya bilang beneficiary ng isang International Farming Recovery Grant. Nakakuha siya ng milyon-milyong pisong pondo para muling itayo ang kanyang mga taniman. Mas matibay, mas moderno, at mas makakalikasan. Nagpatuloy si Alfred at mula roon, naging mas kilala siya. Imbitado sa mga seminar. Ginagawang ehemplo ng mga agricultural students. At kinikilala ng gobyerno bilang isang huwarang magsasaka. Pero sa kabila ng lahat, nanatili lamang siyang tahimik. Mas gusto ko pa ring amoy lupa kaysa amoy papel. Biro niya minsan sa isang interview na hindi na niya ulit pinanood. Pagkatapos magbalik tanaw, ay bumalik na siya sa realidad ng buhay. Makalipas ang ilang araw mula nang bumili ng SUV si Mang Alfred, nagbago ang klima sa loob ng dealership. Hindi na yon kasing ingay ng dati. Hindi na rin puno ng mapagmataas ng ngiti. Sa halip, dama ang katahimikan, isang klase ng pagninilay. Si Jomar, na dating palatawa at palapuna sa itsura ng mga kliyente, ngayon ay tahimik tuwing may bagong dumarating. Lagi na siyang handang magtanong ng, ano pong may tutulong ko? At hindi na ito mayabang o pakitang tao, kung hindi taos puso na. Si Angela, na laging abala sa meeting at mga kota, ngayon ay nagsimula ng pumasok sa showroom floor upang personal na kausapin ng mga staff. Hindi para mag-utos, kung hindi para makinig. Isang umaga, dumating muli si Mang Alfred. Simple pa rin ang suot nito. Baong pants, lumang sombrero, at pati na rin lumang sandalyas. Pero ngayon ay wala nang nagtatawanan. Sa halip ay sabay-sabay silang bumati. Magandang umaga po, Sir Alfred. Bati ng buong team. Ngumiti si Mang Alfred. Tila hindi sanay sa ganoong pagtanggap. Aba, iba na kayong lahat ngayon ah. Parang mas gumana ang hangin dito. Dahil po yun sa inyo, sir. Sagot ni Angela. Hindi lang po kayo bumili ng sasakyan. Parang bumili na rin po kayo ng bagong direksyon para sa team namin. Lumapit si Jomar. May hawak na maliit na notebook. Sir, sinimulan ko na pong isulat ang mga aral na natutunan ko mula sa inyo. Sana po balang araw, may bahagi ko rin po sa iba. Nako, tama yan. Sagot ni Mang Alfred. Dahil ang totoong yaman, hindi lang sa laman ng bangko. Nasa kung paano kang nag-iiwan ng mabuting bakas, lalo na sa ibang tao. Sa loob ng showroom, nagtayo si Angela ng maliit na bulletin board. Mga aral ni Mang Alfred. Bawat staff ay may karapatang magdagdag ng natutunan sa buhay. Hindi lang sa trabaho. Doon sila nagsimulang magkaisa. Hindi lang bilang empleyado, kung hindi bilang tao. At si Mang Alfred, hindi na nila tinawag na gusgusin.
Sa tuwing dumadalaw siya, para siyang bisitang inaabangan, hindi dahil sa kanyang pera, kung hindi dahil sa karunungan at kabutihang dala niya. Sa isa sa mga muling pagbisita ni Mang Alfred, bitbit niya ang isang simpleng sobre. Wala itong tatak ng kumpanya. Walang engranding disenyo. Isang puting sobre lamang na may laman na pagkakatawan. Angela, Angela, sabi ni Mang Alfred habang iniabot ito. Gusto ko sanang imbitahan kayo ng buong team mo sa bukid ko, doon sa Nueva Ecija. Gusto kong makita ninyo ang mundo kung saan ako nagsimula, at baka doon kayo makakita ng bago niyong simula. Hindi makapaniwala si Angela. Sir, kayo pa po ang nagalok sa amin ng ganito? Tumango si Mang Alfred. Kung ang paghatol ay kaibilis gawin, dapat ang pag-aaral ay kaibilis ring tanggapin. Makalipas ang isang linggo, sinundo sila ng van mula mismo sa opisina ni Mang Alfred. Pagdating nila sa probinsya, sinalubong sila ng malamig na hangin, malawak na taniman ng gulay, mga solar-powered greenhouses, at masayang ngiti ng mga magsasakang abala sa kanilang mga gawain. Hindi lamang ito taniman, paliwanag ni Mang Alfred habang iniikot sila. Ito ay paaralan. Dito natututo ang mga dating walang tiwala sa sarili na may silbi sila sa lipunan. Habang naglalakad, nakita nila ang isang lumang barong-barong na hindi pa rin ipinagiba ni Mang Alfred. Diyan ako lumaki, aniya, at pinili kong manatili riyan kahit na may pera na ako. Dahil yung bahay na yan ang nagpapaalala sa akin kung sino ako at kung bakit ko ginagawa ang ginagawa ko. Sa pagtatapos ng tour, umupo sila sa ilalim ng punong mangga. Doon, ibinukas ni Mang Alfred ang kanyang paniyaya. Gusto ko kayong bigyan ng pagkakataon. Kung sino man sa inyo ang gustong matuto patungkol sa organikong pagsasaka, negosyo, at leadership, bukas ang bukid na to. Libre ang lahat. Matutulungan ko kayong makapagsimula ng sarili niyong maliit na negosyo. Basta tanda kayong magbanat ng buto. Tahimik lamang ang lahat. Si Jomar na dati mapangusga ay unang nagsalita. Sir, gusto ko pong subukan. Gusto ko pong matuto. Gusto ko pong magbago. Sunod-sunod na ang sumang-ayon. Isa-isang tinaas ang kanilang mga kamay. Isa-isang tumanggap ng hamon. Ngumiti si Mang Alfred. Tandaan ninyo, ang lupa, parang tao rin yan. Kapag inalagaan mo at binigyan ng panahon, kahit anong tingin mong patay na, tutubo at tutubo pa rin. Lumipas ang ilang buwan mula nang tumanggap ng alok si Jomar at ilang mga kasama niya mula sa dealership. Halos lingguhan na kung pumunta sila sa bukid ni Mang Alfred tuwing Sabado at Linggo. Sa simula halatang hindi sila sanay. Madaling mapagod. Reklamo dito at reklamo doon. At paminsan-minsan, napapaisip kung tama ba ang kanilang pinasok. Pero hindi sila iniwan ni Mang Alfred. Ang sakit na ng likod ko, sir. Reklamo ni Jomar, isang hapon habang nagdidilig ng pechay. Masakit kasi wala ka pang panlapan, sagot ni Mang Alfred na may kasamang tawa. Pero mas masakit ang mabuhay sa takot na hindi ka kailanman magbabago. Dahan-dahan ay nagbago sila. Si Angela na dati palaging nakaharap sa computer at kliyente ay natutong humawak ng pala at magtanim ng kamatis. Doon niya unang naranasan ang tahimik na tuwa nang makita ang isang maliit na punla na unti-unti nang lumalaki. Para rin pala tayong tanim, no? Sabi niya minsan. Kapag inalagaan mo't pinantayan, yayabong rin. Nang lumaon, binigyan ni Mang Alfred ng maliit na lote ang bawat isa sa kanila. Bahagi ito ng kanyang mentorship program. Bahala na silang magtanim, magdisenyo, at magplano kung papaano itong magiging kapaki-pakinabang. Hindi lang para sa kita, kung hindi para sa komunidad. Si Jomar ay nagtanim ng sili at gumamit ng natural fertilizer. Si Angela naman ay nagtayo ng mini herb garden. Ang iba ay sumubok ng hydroponics. Bawat linggo, tinuturuan sila ni Mang Alfred hindi lang patungkol sa tinim,
kung hindi sa buhay. Dumating ang araw na muling bumisita sa kanila ang ibang empleyado ng dealership na hindi sumama noon. Nabigla sila sa kanilang nakita. Si Jomar, payapa ang muka. May kulay ang balat at puno ng sigasig habang tinuturuan ng mga bagong interns. Si Angela, tumatawa habang nagtatanim kasama ang mga bata sa komunidad. Hindi na siya ang corporate manager. Isa na siyang leader na may puso. Isang gabi, habang nasa tapat sila ng kubo ni Mang Alfred, may bitbit siyang malaking folder. Ipinakita ito sa kanila. Ito ang mga papeles ng isang bagong kumpanya. Ani ni Mang Alfred. Isang social enterprise. Nais kong kayo ang mamuno. Isang negosyo na tutulong sa mga katulad nating galing sa wala, pero may pag-asa. Tahimik lamang ang lahat. Sa mga mata ni Angela, merong luha. Sa puso ni Jomar ay merong apoy. At sa gabing iyon, sa ilalim ng bituin at lampara ng probinsya, pinirmahan nila ang simula ng isang panibagong yugto ng kanilang buhay. Mula sa mga dating empleyado ng isang car dealership, unti-unting nabuo ang bagong samahan na pinangarap ni Mang Alfred. Tinawag nila itong Bukid Pag-asa, isang social enterprise na hindi lamang nagtuturo ng sustainable farming, kung hindi nagbibigay rin ng trabaho, pag-asa at direksyon sa mga taong dating naligaw ng landas. Pinangunahan nito ni na Angela bilang operations head, si Jomar bilang community coordinator, at iba pang miyembro ng team bilang trainers, marketers, at logistic personnel. Sa unang taon ng operasyon, halos walang kinita ang kumpanya, pero wala sa kanila ang nagreklamo. Ang bawat tanim, bawat pagtuturo, at bawat bagong taong natutulungan ay mas mahalaga pa kaysa sa tubo. Hindi pala pera ang sukatan ng tagumpay, ani Jomar, minsan sa team meeting. Ang tunay na yaman yung makita mong may nagbago na isang tao dahil naniwala ka sa kanya. Habang lumalago ang Bukid Pag-asa, nagsimula na ring mapansin ito ng media. Inaniyahan silang mag-guest sa isang morning show. May ilang vlogger na bumisita at nag-feature ng kanilang kwento. At pati ilang eskwelahan ay nakipag-partner na rin para sa immersion ng mga estudyante. Ngunit si Mang Alfred, sa kabila ng lahat ay nananatili pa ring tahimik sa tabi. Hindi niya hinayaan na siya ang sentro. Sa tuwing may preso award, laging ang team ang kanyang inilalantad. Hindi ako ang bida rito, sabi niya kay Angela minsan. Ako lang ang nagtanim, kayo ang dahilan kung bakit ito namulaklak. Isang taon ang makalipas, isang simpleng pagtitipon ang inihanda ng Bukid Pag-asa para kay Mang Alfred sa kanyang kaarawan. Wala siyang ideya. Nang dumating siya, sinalubong siya ng daan-daang taong nagtutulungan sa kanyang bukid. Mga dating tambay, out-of-school youth, single parents, at dating empleyado ng mga kumpanyang nagkulang sa pagtingin sa kanilang halaga. Tumingin si Mang Alfred sa paligid. Ngumiti, lumuha, at pumalakpak. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Nagsimula ako bilang batang marungis. Walang pambili ng tsinelas. Walang pambili ng libro. Dati, ako yung palaging binabaliwala. Pero sa puso ko, alam kong may halaga ako. Ginamit ko ang mga sugat ng nakaraan para bumuo ng bukas na mas maganda. Kaya sa lahat ng narito, huwag niyong hayaang husgahan kayo ng itsura. Huwag niyong hayaang husgahan kayo ng itsura, ng nakaraan, o ng pagkakamali ninyo. Ang mahalaga ay kung paano kayong babangon. Hindi hadlang ang pagiging simpleng tao para maging bahagi ng pambihirang pagbabago. Lumipas pa ang mga taon. Ang Bukid Pag-asa ay hindi na lamang simpleng bukid. Isa na itong kilalang institusyon ng pagbabago. May mga sangay na ito sa iba't ibang probinsya. Pinamumunuan ng mga dating estudyante ni Mang Alfred na ngayon ay leader na rin ng kani-kanilang komunidad. Ngunit si Mang Alfred, bagamat masigla pa rin sa kilos at isip, ay unti-unti nang nararamdaman ang bigat ng kanyang edad. Isang umaga, habang nagkakape sa ilalim ng kanyang punong mangga, tinawag niya si Jomar at Angela. Mga anak,
Sabi niya habang nakatingin sa kalangitan. Nararamdaman kong panahon na para ako'y magpahinga. Hindi sa ayaw ko na, kung hindi dahil tiwala na ako sa inyo. Kayo na ang bagong hardinero ng Bukid ng Pag-asa. Nanahimik si Angela, pinipigilang maiyak. Si Jomar ay napayuko at hindi makapagsalita. Hindi niyo ba ako papayagang magbakasyon? Biro ni Mang Alfred. Hindi po yun ang naisip namin, sir. Sabi ni Angela. Iniisip lang namin kung papaano namin mapapantayan ang galing nyo sa pangangalaga ng isang negosyo. Ngumiti si Mang Alfred. Nako, walang kailangang pantayan. Ang kailangan lang ay ipagpatuloy. Sa mga sumunod na buwan, bihira nang makita si Mang Alfred sa bukid. Madalas siyang nasa kanyang lumang bahay. Nagsusulat sa kanyang journal, nagbabasa ng lumang aklat, o pinagmamasdan ng tanim habang tahimik. Hanggang sa isang araw, sa edad na 84 anyos, pumanaw siya habang natutulog. Payapa, may ngiti sa labi at hawak pa rin ang isang lumang larawan ng kanyang ama. Isang taon pagkatapos ng kanyang pagpanaw, idinaos ang kauna-unahang Mang Alfred Leadership and Service Awards. Isang tao ng pagkilala sa mga kabataang nagsusulong ng pag-asa sa kani-kanilang mga lugar. Inilunsad rin ang aklat ng kanyang buhay na pinamagatang Gusgusi noon, Gabay ngayon, ang kwento ni Mang Alfred. Sa huling pahina ng aklat ay nakaipit ang kanyang huling mensahe. Hindi mo kailangan ng magarang kasuotan para pakinggan. Hindi mo kailangan ng titulo para gumalang ang tao. Ang tanging kailangan mo lang ay ang pusong handang magmahal, magtiwala at maglingkod. Dahil ang tunay na kayamanan, hindi mo madadala sa hukay, pero maiiwanan mo sa puso ng tao. Nanatiling buhay ang kanyang alaala sa bawat sulok ng Bukid Pag-asa. Hindi na lamang siya isang kwento. Isa na siyang alamat, kung tutuusin. Ang kanyang mga sinabi, ugali at paniniwala ay naging batayan ng kultura ng samahan. Bawat bagong miyembro na pumapasok sa programa ay dumaraan sa tinatawag nilang Alfred Week. Isang linggong immersion kung saan ay kinikilanan nila ang pinagmulan ng bukid at isinusulat nila sa papel ang sarili nilang pangarap. Nakatayo sa gitna ng bukid ang isang maliit na monumento. Isang rebulto ni Mang Alfred na nakaupo sa bangkong kahoy. Hawak ang isang tinidor na pananim. May ngiting payapa. Sa paanan nito, nakaukit ang kanyang paboritong linya. Sa mata ng mundo, isa lang akong matandang gusgusin. Pero sa lupa ng Diyos, isa akong hardinerong tagapagtanim ng pag-asa. Si Jomar, na dati tinatawa-tawanan lang ang ibang tao, ngayon ay isa ng motivational speaker sa iba't ibang mga paaralan. Bitbit niya ang kwento ng kanyang pagkakamali at kung papaano siyang binago ng isang matandang hindi siya inusgahan. Si Angela naman ay kasalukuyang nagsusulat ng isang librong pambata tungkol sa kabaitan, inspirasyon at pagpapatawad. Itinuloy rin niya ang ekspansyon ng Bukid Pag-asa sa Visayas at Mindanao. At ang kwento ni Mang Alfred, isinabuhay, ipinasa at itinanim, hindi lamang sa lupa, kung hindi sa puso ng bawat Pilipinong nangangarap.